Bandang 2:00 ng madaling araw, may isang barangay story na paulit-ulit kong naririnig. Iba-iba lang pangalan ng bida. Ngayong gabi, tawagin natin siyang si Lito. Si Lito may nakaalitan. Hindi malaking gulo pero yung tipong may samaan ng loob na inuwi hanggang bahay. Ilang araw matapos nun, bigla siyang nanghina, sumisikip ang dibdib, sumusumpong ang sakit ng tiyan. Parang may gumagalaw sa loob. Pero pag nagpapacheck up, minsan normal ang labs. Minsan wala silang makita agad. Tapos may isang kapitbahay na bumulong. Mahina pero mabigat. Pare, baka binarangan ka. Alam mo yung epekto ng ganong salita? Parang biglang lumalamig yung batok mo. Biglang lahat ng tunog sa gabi may ibig sabihin. Yung anino may duda, yung simpleng pananakit ng katawan nagiging patunay. At dito nagsisimula yung delikadong parte. Kapag pumasok na sa isip mo na kinukulam ako, mas lumalakas yung takot, mas tumitindi yung pag-oobserba, mas nagiging sensitibo ka sa bawat kirot, bawat kabog ng dibdib, bawat hilo. Ngayon, magiging patas tayo. Hindi natin mamaliitin yung paniniwala ng tao. Pero kung gusto natin ng linaw, kailangan natin ilagay ang science sa mesa. Una, may phenomenon na tinatawag na nocebo effect. Simple lang. Kapag inaasahan mong may masamang mangyayari sa katawan mo, pwedeng maglabas ng totoong sintomas ang katawan dahil sa stress at takot. Hindi ito imagination lang. Totoo ang reaksyon ng katawan kapag takot na takot ka. Pangalawa, may nangyayari ring tinatawag na mass psychogenic illness. Yung sabay-sabay na sintomas sa isang grupo na nagsisimula sa fear at kumakalat sa kwento at paniniwala. Lalo na kung ang paligid mo puro nagsasabing, kulam yan, parang yan. Ang pangatlo, minsan ang mysterious illness ay delayed diagnosis lang. Hindi agad nahuhuli sa unang check-up, kaya napupunta sa paliwanag na mas malapit sa kwento kaysa sa malapit sa ebidensya. Kaya kung may sintomas ang unang rule, huwag kang titigil magpa-check. Ngayon, ito na yung twist na gusto kong iwan sa'yo. Kung totoo ang kulam o barang, bakit hindi natin ipakulam o ipabarang yung mga korap na opisyal ng gobyerno? Real talk, kung gumagana yan, sana matagal nang napuruhan yung mga garapal. Sana araw-araw may napapahinto. Sana gumagaan ang buhay ng tao. Pero hindi ganun ang mundo. Ang mas totoo, ang kulam na gumagana sa Pilipinas, hindi ritual, kundi impunity. Yung pakiramdam ng ilan na kahit gawin ko, wala namang mangyayari. Yung sistema na nabubuhay sa takot, sa katahimikan, sa paglimot. Kaya ang kontrakulam ng bayan, hindi kandila at bulong. Kontrakulam ng bayan, resibo, ebidensya, audit trail, kaso at boto na may utak. Kontrakulam ng bayan, tanong, dokumento at pananagutan. So kung may kwento kang nabarang o pinakulam, i-share mo, hindi ka namin pagtatawanan. Pero sabay natin tingnan ng buong picture. Puyat ba? Stress ba? Trauma ba? May pattern ba? May symptoms ba na kailangan ng check-up? Hiwaga oo, pero hanap natin linaw.